Sa Cagayan de Oro naman, nahuli ka man tapang na isang customer na nanlaban pa rin kahit binaril ng hold-upper sa isang tindahan. Nakatutok si Steve Dailisan. Kuha ito ng CCTV sa isang convenience store sa Cagayan de Oro City. Masdan ang lalaking naka-helmet na pumasok, dire-diretso sa counter. Tinutukan ng baril ang kahera saka nagdeklara ng hold-up at nilimas ang pera ng tindahan. Pero maya-maya, isang customer ang pumasok sa tindahan. Ikinagulat ito ng suspect kaya pinagbabaril niya ang lalaki. Tinamaan sa balikat at hita ang customer pero nagawa pa rin niyang manlaban sa hold-upper. Sa huli, nakatakas ang suspect na kayang nasa 23,000 pesos. Pinaghahanap na siya ng pulisya. Ang customer naman, dinala sa ospital para gamutin. Nakatawag pansin sa mga netizen ang video na ito sa YouTube ng isang pulis sa Siquijor. Nagwawala siya sa harap ng isang bahay at may pinapalabas daw na tao. Kinilala ang pulis na si POC Alan Bautista na nakadestino sa Regional Human Rights Affairs Office. Napag-alamang nakainom siya nang makuna ng video. Iniimbestiga na siya at nahaharap sa 4 na kasong kriminal. Sa Cebu, inirereklamo naman ang dating tanggapan ng Cebu City Police Station 2. Simula raw kasi nang abandonahin ito, nagmistulan na raw itong motel dahil nagdadala raw ng mga babae ang ilang pulis doon. Dahil dito, isinara na ang dating police station pati supply ng kuryente, pinutol na. Iniimbestigahan na kung totoo ang ulat. Sa Del Carmen, Siargao, nagkadurog-durog ang mukat katawan ng isang mangingisda matapos aksidenteng masabugan ng dinamitang gagamitin umano niya sana sa iligal na pangingisda. Aksidente raw tumapon ng sigarilyo ng biktimang si Julieto Sebo sa hawak niyang pampasabog na nasa bote ng alak. Sugatan naman ang anak ni Sebo. Matagal nang ipinagbabawal ang dynamite fishing. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.